Ano gaduda man kag naban na wala. Wala man ako gi-search usab sa mga books na Ellen White. Wala ni magibalid niya. Wala. Itamay sa kadaghanan, isalikway sa tanan. Pinantaw nga ubos, ug lahi sa kapiling ba. Apan nuyon ining tanan, atong nasinatian. Namaligong nag-alagad sa atong Diyos nga Amahan. Sa atong pagmantala sa maayong balita, adunay mga tawong mibabag sa pagsibiya. Apan nuyo sa mga pagdaot nga ilang pagkahimuon, nagpadayon lumikuyana ang balaan niyang pulong. Yamo sa kahitasan, nagahatag kinabuhi sa mga tanaman. Yamo, man kitang tanan. Ginawang nga katawhan sa atong Diyos nga Amahan. Kung maupagkitain atong palakon sa pagbarog sa atong pagtuo, diha kang Kristo. Kay luyon ining tanan, kita may paglaom, magkahiusa sa pagmantala sa atong bulong-atong. Igsuon ayaw kaluya, buhat na puson ta, kalipay o kadaugan, pag-aawiton ta. Kay luyon ining tanan, atong mabatnan. Purong-purong nga giandam sa atong Diyos nga Amahan. Yamo sa kahitasan, nagahatag kinabuhi sa mga tanaman. Yamo, man kitang tanan. Tinawag nga katawhan sa atong Diyos nga Amahan. Tugan ta, maglaom, ipatigaw ang mga
Mga pinagada ko mga igsoon, malipayon usab nga pagpakig-uban kaninyo tanan karon dinhi sa tuang tulumanon. Lesson review nga gisabak sa tulumanon nga tingog sa paglaom, special edition. Sa atong tanang mga viewers, malipay pagtan-aw kaninyong tanan ug sa tanang tong mga listeners, salamat kay sa pagpaminaw, ang Ginoo magapanalangin kaninyo. Ang atong suheto nga pagisgutan karon is Unity in Christ, lesson number 3. Number Kauban nato karon si Brother Jomar Songgaling. Daghang salamat Pastor ug daghang salamat mga igsoon sa inyong pag-abang nin atong programa, labi na gyud kaninyo nga nagatan-aw nining taknaa sa ato ang live sa Facebook. Hinaut kamo magapabilin ug ang Ginoo magapanalangin kaninyong tanan. Okay, mga pinangga ko mga kigsunan, lesson number 3, Unity in Christ, pero sa dita pag magsugod ato ibalik ang pribilehiyo, panahon kang Brother Jomar sa pag-offer of prayer. Magampo ta. Dalaygon og silimbahon na Dios ining taknaa Ginoo. Salamat kaayo sa imong pagpanalangin, labi na gyud nini higayon asab magahimo kami sa pagtuon sa imong mga pulong pinaagi nini nga leksyon. Ikaw lamang magapanalangin amahan sa kaalam imong ibobo sa matag usa ka namo nga among masabtan og makinabuhian ang mga pulong among mapatalinghogan ining takna. Kining tanan mo ginasalig sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay, say dasabtan nimo sa Unity in Christ. Ang pag-iusa niya sa kang Kristo. Actually, mo nag-explain sa tibok semana. Oo. Okay. Atong memory text din ito sa 1 Corinthians 1 verse 10 sa English Standard Version. Nag-ingon din I appeal to you, brothers, by the name of the Lord Jesus Christ, that all of you agree and that there be no divisions among you, but that you be united in the same mind and in the same judgment. Kompleto ang pagka-mention din ni San Pablo, Pastor. Kung ato ang mabantayan mga kaigsunan ang matag linya ni San Pablo kasagaran sa iyang book sa Corinthians, perminti niya gina-introduce si Jesus Christ. Musa nay dako ni nga kalabutan karon sa atong pagtuon. Ano yung issue magot sa when it comes to humanity issues, ecclesiastical issues? Kung mapadaplin si Kristo, di yun masolbad ang problema. Pero kung imo ituboy si Kristo, masolbad yun ang problema. Pangingon ni Paul nga unta walay panagbahin-bahin sa to panaag yun. Naay panagbahin-bahin nga nitabo. Unya kinahanglan magkahiusa ang tanan, dili sa apelyido, dili sa tungod kay parinte, Sa rasa. dili tungod kay parehag dula, no, magkasinabot or mga classmate, kundi with the same mind and same judgment in the name of the Lord. Amen. So patunga kanon. Pero kabalo ka, mga higalang naminaw karon. Bisan ang mga mananap no doon na sila mga organization. Na sila grupo ang mga mananap gikan sa mga sa manok, langga, magpano na sila. Mga bisan pa mga isda, magpano na sila. O kini po bisan kaning ang example sa to otro kini chimpanzee. Na sila grupo pa. Bisan 15 lang sila kabok, one pack of chimpanzee na na. O niya ato pinakadako mabot og 150. Pero dili malikayan nga among the animals, within themselves. Na yung mga gagmay-gagmay pundok, magkabahin-bahin na sila din na. Manandun na sila kanang away within. Yan mo hinungdan sa panagbulag na maka-faction na puglain, faction puglain. So, sa mga mananap na sila. Pero sa ato ang mga kaigsunan ng mga tao, although we belong to animal kingdom, pero doon na tayo Holy Spirit, doon na tayo Kristo, doon na tayo Diyos, nga amahan, nga maoy iusa ka natong tanan, nga despite of what reasons, balag unsa nga mga rason o conflict mga kaigsunan, magkahiusa ra gyapon ang tanan. Si San Pablo, Pastor, na siya'y kining paagis pagsulat niya sa Corinto, usa kini ka guidelines alang sa mga church or sa congregation kaniadto sa Corinth nga iyang gipadad-an kay na sa iyang mga sinulat tungod kay sa naga-exist nga problem kaniadto kanila kato na guidelines na himong effective
labi na gyud sa atong panahon karon mo gusto ipaabot sa ato ang leksyon. And in other or sa one point nga pagpadayag ninyo mga igsoon, pagpasabot ka nato nga dili gyud makalikay ang mga churches karon or nowadays nga naga-exist ni na problema. Unity in the church cannot be achieved. Dili gyud na makuha sa usa ka iglesia ma-achieve nga dunay pakigiusa kung saligan lamang human effort, but only by focusing on Jesus makakuha or ma-obtain ni nga kining unity. Ato mga isgutanan karon din pastor duha lang ni kabahin. Pero nani siya yung mga sub topics ato mga isgutan naman ini. Ang first mo ang problems or ang mga rason, ang problema mga igsoon nga mo hinungdan sa pagkabahin-bahin sa katawhan or ang may isgutan nato diha ang divisions and contentions. Second is how to maintain unity. Unsa man nato nga mapabilin nun ang kining panaghiusa. Pinaagi sa panaghiusa diha kang Jesus Christ. Unity in Jesus. Second, wisdom and maturity. Adunay kalambigitan kini mga igsoon sa nga magpabilin sa unity. Then service and humility and also respect for leaders. Ang problem nga or kining usa sa mga hinungdan mga igsoon sa pagkabahin-bahin kani adto sa Korinto, kung atong tan-awon na diha ha, si Apollo, si katong lahi daghan man to sila na mga pila to si Paul, si Apollo and also si Peter, lahi sila og lugar nga giadtuan pero naanad ang mga Greeks or kaning mga Corinthians nga mo follow sila usa lamang ka teacher. Mao siguro hinungdan usab nga na-apply nila ni na culture didto na pag-abot sa religious nila nga bahin. Kabot pasabot, si Apollo nakaagi atong lugara. Si Peter nakaagi atong lugara. So, kinsa pa? Si Paul Si mismo. Paul. Nata ni Paul, murag awahi si Paul. Ulahi siya. Awahi siya kay pag-abot niya dito, wala naman nagkuha naman sila mga tao dito. Nanay faction ba ug asa sila nga leader. Basahon nato sa 1 Corinthians 1 verse 10. I appeal to you brothers by the name of the Lord, mao ni ang ato ang text mga igsoon, Jesus Christ, that all of you agree and that there be no divisions among you. Usa ka hangyo o usa gyud ka tambag ni San Pablo sa matag usa nga walay mahitabo nga divisions among you, but that you be united in the same mind and the same judgment. Tungod kay sa iyang pag-abot didto, adunay mga tao nga nahimong fanatic sa mga magwawali ni adtong dapita. So hiusahon sila mga kaigsuonan, lisod hiusaon nya kanang diretsohon lang sila approach na maghiusa sila tungod kay gikinahanglan gyud nga mahimong center si Jesus Christ nga mo'y mag-connect kanilang tanan. Mura pog kini nga bersikulo pud magamit pud sa mga atong mga higala pud nga mga kining Adventist gyapon. Modo hinungdan ni hawa sila tungod kay nganong nay divisions nga ginatawag kun sa ato General Conference and also divisions nga nihangyo maka San Pablo nga walay division nganong nagbuhat og division. Tama ko tay language nga kita rin nakasabot para sa nang offshot. Ang nasabtan sa offshot sa mga tao, dabong man. Connected man sa main. Usaha, no? Usaha. Connected man siya sa mother. Sa ato ang language ng offshot, dili connected sa our main church. So, which is different. Natin ato ang kagulihong language para sa nang union. Ato presidente sa union. Ang nasabtan sa uban ng union, sibuyas. Yagi klaro yung lito kay union. Ato presidente sa union. Ang nasabtan po sa uban ng libur union, mga inana. No? So, natin ato ang language na kita rin nakasabot. Para sa nang division. So, kita rin nakasabot ang division. But pasabot, ang General Conference gibahin-bahin. By continent, by division. Yeah. O So, pinakabuo. Ang kini nga ginatawag nga divisions mga kaigsonan sa laing term nga gigamit dia sa atong leksyon mo tong gitawag nga cliques, no. Mga pahinom nabiya na mismo na bersikulo nga dili gyud unta mahitabo ang pundok-pundok sa sulod, tama ba? Sa Galatians 5:0, no? Yeah, bunga sa unod. Nga mga kaning pundok-pundok. And various leaders mga igsoon had passed through Corinth, and each believer and his favorite preacher, na sila mga favorite mga igsoon, si San Pablo, si Apollos, and also si Pedro. And this
had reached the point of generating disputes among them. Tungod kay gusto nila kung magwali kanira ilang paminawon. Kung magwali kanira pud ang paminawon. Na sila'y mao nakabuo og faction kanila. Nasa ako kay naagi mo ko pagka-district leader, naagi po na siya karon ba dito Mm. marka ng yung ay, di mamiga na niya, ay, amo gusto si Kuan man, katong nilabay nga pastor. Oh, tung wala na diyan nga Aha. pastor. Nya ang taon, ang on-duty nga pastor, doon kayo kay, gamay ra po tong iyaha, kay bago pagod siya. So, ang mahitabo, katopong pastor po nga, naa dito, bagong niabot, no? Matintal po siya ka ng, ay, kato si Kuan man to, ano ba? Maghimo na ng istorya moron. So, matiwas. Para lang ba makuha bito ang Kuan, Mm. ya kabalo ba yung mga kekson ano kanang sa distrito ba sa mga simbahan ba naay mga keksonan bitaw nga kanang yun ay pastor ganahan kay minimo ba kato siya ko di ganahan na to ya ikaw pud nga pastor ganahan kay ka maminaw kay mura ka gi-ventilate tong mayo ba gipaypayan ka mayo ba Oo. mayo kay ganahan kay minimo kay kuan kay ka nimo na katong nilabay di ganahan adto kabalong mo whenever that brother will tell me that same words to me, ako yung ingnon sa sunod nga district pastor nga maabot diri puli nako, mao po ninyong isulti. Pareho ra. Oh, Pareho ra ingon. tinuod. Mao ni isulti. Mao ra gyud mo katos Bilyaber, bakit lami? Ikaw ganahan mi nimo. The same language kay nga naman wala sa pastor ang problema, naas imong utok, Mm. naas imong conviction ang problema. Dini sa 1 Corinthians 1 verse 12 mga igsoon, ani mga gisgutan dinhi. Wala nila na-realize mga kaigsuonan nga kining tanang mga magwawali nga gipadala kanila or gato mga disciples and apostles nga niabot sa ilang dapit sa Corinto. Sam pareho ra man tanon sila og mensahe. Ang ilahang nakita nga ang ilang nakita is irrelevant gikan dito sa ilang pagkasabot sa mong mensahe mga kaigsoon tungod kay mas gipadako nila ang tao nga mo'y nagbitbit sa mensahe kaysa sa mensahe nga gibitbit nga mao ang kaluwasan or ang kamatayon ni Jesus Christ. And slowly, the life of the church was affected. Sa hinahinay mga igsoon, mahitabo yun nga dako kaayo ni naay epekto nga makahimos pagbahin-bahin sa iglesia nga dili na makapadayon ni noon sa sa only goal nga mao ang pagmensahe sa katawhan. The lack of unity distorted the celebration of Lord's Supper. Ang paghinumdum sa kamatayon ni Jesus Christ, dili nila mabuhat in solemnly mga igsoon tungod kay ang ilang buhaton na lang dito maghisgutanay kung kinsa nga leaders ilang pilion or ilang paminawon. And they even went so far as to sue each other in court. Magkinasuhay na, niabot na sa Wala na panahon. sa 1 Corinthians chapter 6. Mm. O magkinasuhay na sila pabitay yung San Pablo nga waba mong mahibalo nga dito sa Bagulagis Bagyuta mahimo mong judges na mo maghukom sa mga problema kundi mo kahukom diri karon sa mga problema labaw na di mo kahukom dito ano ba Wow. something like ambot pasabot ni San Mm. Pablo. By the way kanang pulo nga division from the Greek word nga schisma. Mhm. Diya na ang word nga schism Schism. to split. Mm. Diya po nataw ang pulo nga schizophrenia, Split pud siya og split of mind. personality. Oo. Oh, split of personality. Mabitaw na nga mingon mo nga si Ellen G. White buang so meaning to say schizophrenia. Oh, schizophrenic. So, i-prove ninyo na nga si Ellen G. White tunay double standard. Oh, di ba? Delikado. Mamo ni buang. Mamo ni buang nga double standard. Mao. Usa mo tando karon sunod di na pod. Balibad na pod. Mhm. Oh. Mga kaigsuonan, ang kini nga problema adunay advice or ang discipline or approach or way ni San Pablo sa pagsulbad nini mga igsuon walay lain kundi diha gyud paagi sa authority ni Jesus Christ. Meaning gikinahanglan nga mailhan nila si Jesus Christ. 1 Corinthians 1 verse 9, God is faithful who has called you into fellowship with His Son, referring to Jesus Christ, Jesus Christ, our Lord. So, kining pagkabahin-bahin sa maong grupo, si Jesus Christ ang introduce ni San Pablo. Yeah. Balik ta sa schisma, schism, split. Split, panagbulag. Mm. So, division. Ires, meaning to say contention.
Oh. Ang ires, mga kaigsunan, ang mao'y hinungdan sa ilang panagbahin-bahin. And I would like to tell you, kanang pulong contention, o imo ni sandadon sa Greek word nga ires, but pasabot, kanya-kanya silang mga bisyo. Mm. Like, dili sila parehas og habi, Mm. dili sila parehas og kompasyon, Mm. dili sila pareha og pasyon, dili sila pareha og likes and dislikes. Yes. So, but pasabot, by principle, bulag sila. Mm. Oh, muna dunay contention, but pasabot, doon na sila kanang lahi-lahi nga mga, yeah, that is bisyo. Tingali, ang usang iyang bisyo, pang Bible study, ang usang iyang bisyo, sugal, iyang bisyo, inom. Lalain silang mga kalingawan sa kinabuhi. So, ang gusto ni San Pablo, mag-usa tatanan kang Kristo, but pasabot, babitong nataw ng 1 Corinto 10:31 nga, mangaon mo, mag-inom mo, magbuhat mo, buhatan ninyo ang tanan, Mm. para sa pagdaig o paghimaya sa Ginoo. Yeah. So, kung kana inyong mga different bisyo, o inyong nagamiton sa paghimaya sa Ginoo, mawala ang pulong ires, mawala ang pulong contention. Mm. So, wala na'y contention, wala na'y nagkalain-lain nga mga bisyo o buluhaton nga dili haom sa balaang kasulatan. Yes. Kay ang iris, mga kaigsunan, ang pasabot sa iris, but ipasabot, frequently appears in list of vices that must not be supposed to be practiced by Christians. Dili gid ta na mahitabo Oh, sulod kana sa nga Kristo. mga iris, mga bisyo na sila nga dapat dili uta buhaton sa Christians. Mm. Para sa nang mo magtapik mo politika, magpolitician ka, that should not be for Christians. Magminyo mo dili Adventista, that should not be for Christians. Unsa pa? Sa pa may mga issue din na sa iglesia, mga kaigsunan, nga dili dapat sa Christians may hinungdan nga maka-divide sa atong iglesia. So, unsa may ang pagwali sa may balita maka-divide ba sa mga katawon sa Dios? No. Pinagis may balita, magkahiusa ang mga kaigsuunan sa iglesia. Amen. Mao bitaw ang pagbadlong ni San Pablo kanila sa 1 Corinthians 1 verse 13. Giingnan sila na bahin-bahin ba dahil si Kristo, or is Christ divided? Was Paul crucified for you? Si San Pablo ba ang gilansang alang kaninyo? And or were you baptized in the name of Paul? Gibautismuhan ba mo sa authority ni San Pablo or sa gahom diha ni San Pablo? With these questions, pinaagi ni ato nga mga pangutana, tubagon po nato na mga kaigsuunan sa matag usa nato kaugalingon or sa sulod sa atong mga iglesia nga mapanamina nato kini nga mga butang. Unity can only be achieved by having Jesus as our Lord. Pinaagi lang yun nga atong ang maangkon si Jesucristo. Unity is not achieved by adhering to the thoughts or ideas of a brother or sister o by forming close groups. So, ang problema na maghimog mga small groups. Kay, mo ganin ang gimension ni San Pablo, Pastor, nga, ang body ni Jesus Christ, nagkalain-lain og functions. Pero ang ilahang goal sa usara mga kaigsoon, mao ang pagpadayag or pag-raise sa ngalan ni Jesus Christ. And by unity in Jesus is not uniformity. Mo ni ang gusto ipasabot sa atong lesson, mga kaigsuonan, nga dili buot pasabot kay unite or kanang buo or usara naghahiusa, nagpasabot pod nga uniform sila tanan kung sa ibuhaton sa grupo, mo buhaton dapat sa grupo. Kanang bitang choir ba, singing group. Oo. United man na sila. Oh, bisan lain-lain na silang tingog. No. United ng choir, mga higala kaigsunan, no? Pero lain silang tingog, pero makita ni mga doon na sila kanang harmony. Tinuod. So, unity is harmony. Mm. Ang unity from the Greek word katarteso meaning to say, mga pinangga kong mga kaigsunan, usa na siya ka something to restore. Ang katarteso is to restore sa usa ka butang sa dapat niya nga babutangan in a proper place. Yes. So, that is katarteso. Sa to pa, when you want to talk about unity, dili united ka, sige, pinirmahay ta, united ta. United mo, buti pasabot, na tama ang inyuhang mga plastada sa inyong sarili. Amen. Naamo sa sakto. Yes. Kay, naam na dili itong basahon, no? Katartiso is that something is to be restored to its proper condition.
when cliques are formed around human leaders, relationship within the church must be restored to their proper condition, and that can happen through unity in Christ and the death to self it entails. Sa ato pa, proper condition, proper place. So, niyo ka nga, sige, united ta. Pero, bato na. So, meaning, wala na restore to proper condition. Yes. Naagyapon ang bikil. Daghan ba arong magtiayon nga ba nag-asawa sila, magdulog sila, pero wala na, mura na lang sila managsuon. Wala na ang proper condition as husband and wife. Nawala na. So, where is unity? Wala na. So, unity na lang sila sa marriage contract. Legally, O, moral. legal unity na lang sila, pero moral unity wala Wala na. Wala na yung moral unity kanila. Sa iglesia po nga, united man mi sa iglesia, kay Adventista man mi. Pero mo, lagi na manglibak. Manglibak kay. Pero, kauban nga na niya. Pero, may klaro na tawanan na. Di ba? Kasi San Pablo, kang Apolos mi. Maganda dito San Pablo, kata mga tao dito, nakita na ko dito, huwag na kailagkin sa Holy Spirit. Wow. Nga bautismo na si Apolos. Mm. Ako ibautismo ako sabay. Waman pumuha na si Paul Wala, niya. wala. Meaning to si wa niya tiwasi. Yes. Wa niya tiwasi kay kabalo si Paul. Nag iyang tiwasan, Magguba, jud ang- maguba ang purpose. Yeah. Defeated ang purpose gano nga gipadala siya bilang ministro sa may balita. Amen. So, kung inyong tiwasan mga kaigsunan, wala. No, inani ba? Ang may balita nga atong tabangan pagwali, dili na siya maka-cause of division. Ang maka-cause of division ka ng mga istorya-istorya ba, mga chut-chut. No. Pero nga, ang kwarta, gihakot, gidala, gikaon. So, dito, yan, nabuhi na siya tungkol sa tithes. Mo na makapa-divide. Pero ang may balita lang, ma-divide, sumala. Sa situation na to karon sa mga membro lang sa mga membro lang, nga wa mo appeal og chut-chut sa istorya. United sa pagwalis ng balita. Pero sa leadership, sa mga elders, mga diakono, nga magsigig panglibak bitaw, nga akuan man ko na siya. No? Pero puwera lang po sa mga leaders po nga, wala mo appeal og libak. Amen. Okay. Para dili ma-divide ang church. So, uniformity mga igsoon, it does not imply that we all think or pasama tanan og huna-huna the same about everything sa tanan mga kaigsoon. Pareho jud dapat kay dapat way mulabaw ing ana ang mga huna-huna, or that we all act in the same way. Small differences or of opinion, the different gifts that each one has when they are centered on Christ. Kung mahimong sentro si Jesus Christ sa tanang mga grupo, mga igsoon, instead of generating disunity, makabungkag, pagkabahin-bahin, generate unity. Maka-create ni noon og pakigiusa. Unity in the church is only achieved by dying to self and living for Jesus. Dili pagpadako sa kaugalingon mga kaigsunan, kundi sa pagpadako kang Jesus Christ sa matag usa ka grupo o sa matag usa ka kinabuhi. Mag-start man jud na ang tanan sa self, sa kaugalingon bago ma-apply dito sa grupo. Balik na itong issue bagay yung si Paul nga. Kinsa ba nagbautismo niyo? Si Pablo ba? Kung ba yung si San Pablo, wala ba ko gipadala ang bautismo? Idala ko pagwalis may balita. Although, wala ko gibautismohan sa inyo. Ay naadi ang yun siya. Si Crispos, kinsa pa to? Katong mga Sanay duha. nag-una, Yan na pa to yung mga Strepanos. Katong mga nanang nga pamilya. So, meaning, kung buto sa buto ni San Pablo, kung maroon na ako nabautismo, maroon na ako aday diri. Anak bitaw. Tama. So, si Kristo ang nagpakamatay. So, si Kristo ang hinungdan nga nung magkahiyo sa tanan. Dili tungod sa pastor. Amen. Dili tungod sa, kato ka presidente gitos mission, kato ka presidente General Conference, dito ta mag-unite. No. Although, it is very strongly emphasized that we need to respect our leaders, yung atong mga leaders, maoy nagdumala sa atong iglesia. Amen. And let everybody to agree. No, agree mga kaigsunan, one mind and one judgment. Di ba kang judgment mga kaigsunan? But pasabot ka ng understanding and discretions and dispositions. Naipasikaran. Mo na ibut pasabot sa judgment. Makahiusa mo sa judgment. When it comes to understanding, yes, usara tong nasabtan.
Pag-ingon o kanang discretion sa itong mga decision making, yes. Pag-disposition sa itong mga trabahoon nga ato na desisyonan, yes. Usara tatanan mga kaigsunan. Wala mag-ingon nga magparehag yung tatanan og trabaho nga teacher po tanan, dili na mao. Kay gani, ang uban gani, apostol, uban apostoles, propeta, Propeta. uban magtutulo, uban maghibog mga milagro. So mo na ibot pasabot. Now, ang punto mga kaigsuonan nga kanang mga ginagmay natong bikil nga dili angay sa pagkakristohanon, ingala na isang mga what causes a cliques inside the church is the cliques of opinion that started into your mind, that which is not supposed to be for Christians. Unsa man ang gagmay mga pundok-pundok sa imong utok nga imong ginahambin karon nga dili angayan sa pagkakristohanon, mao na imuhang wagtangon kay para ang unity mahitabo sa sulod sa iglesia. Ang atong gisgutan mga kaigsoon mahitungod sa mga paagi nga diin magpabilin ang kining pagkahios o panaghios sa sulod sa iglesia. Adunay ikaduha dinhi nga pamaagi mga igsoon nga at kinahanglan mabatnan sa sulod sa iglesia. Maoning wisdom and maturity. Sa 1 Corinthians 3 verse 1, ingon din ni brothers and sisters, painamdom ni San Pablo, I could not address you as people who live by the Spirit, but as people who are still worldly and mere infants in Christ. Nabi ni sa Latin version ani ni San Pablo mga igsoon sa iyang pagmensahe dito, dili pa ready ang katawhan sa Korinto nga mo receive sa meat sa mensahe. Gusto maong ang iyang pag-approach sa mensahe kanila gatas-gatas lang usa o milk lang ang iyang ipainom or nga mensahe alang niadtong mga tawhana tungod kay dili sila matured spiritually mga igsoon. Kapila na tabayan na ni Pastor nag-isgot mo about maturity, no? Dili pa sila matured or ready para sa pag-accept sa mensahe or sa tong meat or tong meat sa mensahe. Nganong dili pa sila matured kay they are carnal. Sumala pa sa 1 Corinthians chapter 3 verse 1. Still worldly, Oh, you are not yet matured because you are carnal. Sabot pa sabot, kini nga klase sa mga Christians, they focus more on to people than to Christ. They focus more on to carnal desires than to their spiritual desires. So, ang ilang pag-focus na silang gana, silang gusto, o kung sa ilang gusto silang kaugalingon, mo ilahang main focus. Dili about spirituality. Og lagot-lagot yun. No, may ubos po. O malipay lang, magudya ka po sa kalipay. More on about selves, no? Mga weaknesses, mga demands sa kaugalingon, may galabaw sila. So, yun ang bata, bitaw, Brother Jomar, baka magkipon ng bata, di ba? More on about self. Kung sa'yo magunitan, kamal. Yaki sa may katulo ng bata, mag-ingon anak, be. Wala man. Nature ka na sa bata nga. Kung sa'yo magunitan, malas baba. Ako ni, kaunon ko ni. So, ingon ana ang kinaiya sa mga katawhan sa Ginoo sa panahon ni sa Korinto. And I hope sa atong panahon karon kay grabe namang mga pag-emphasize ato karon about ini growing in Christ o maturity in Christ. So I hope wala na po na sa ato karon kay kada bitong growing in Christ nadugang ba na sa doktrina. 27 raman ni siya sa una karon 28 na. Ang nadugang is growing in Christ. Ang pagtubo diha ni Kristo. When undue importance is given to some leaders at the expense of the others, groups form that divide the church. This is a result of immaturity. Mga kaigsunan, dili or unpreparedness sa matag katawhan nga nasulod or ang matag iglesia mga igsoon mo hinungdan nga adunay mabuo nga mga cliques tungod kay immature. Meaning dili ready mga kaigsunan. Meaning wala pa makaila gyud or dili pa ing anak ka prepared sa pagsugat kang Jesus Christ. Therefore, Paul invites us to reach maturity in Christ in 1 Corinthians 2 verse 6. Atong tanawan ang kanang illustration diya mga igsoon na kung unsa kining ginatawag na immature and also the matured.
sa immature. Gi-compare. Compare lang duha. Contrast and comparison. 1 Corinthians 3 verse 1 gingon ni they are like children. May sama sila sa usa ka bata mga kaigsuonan and they feed on milk. They are carnal. Tawhanon mga kaigsuonan and they are swayed by the opinions of others. Kana ding madala pa dayta sa mga opinions lang sa palibot mga kaigsuonan. Isa pa day na ka reason or usa na ka timailhan nga immature pa ta spiritually. But matured diri ang matured mga kaigsuonan mo ni sa 1 Corinthians 14 verse 20 they are adults in mind and in spirit mga kaigsuonan. They eat solid food. They are spiritual and they have spiritual discernment. Makabalo sila kung unsay sayop o unsay tama. Kanang gingon nga nagakuan sa opinion sa uban, wala man ta mag-discourage dire nga bawal kang magkonsulta mga opinion labi na sa mga patriarka nag-una sa iglesia. So ako nag-elder dire, ako magbuot na mangutana ta sa mga pastor nato, mangutana ta to manang labay mga elders kaniadto. So mangutana ta mangonsulta po ta nila. Kaya nga naman, we are not to live and practice nga sa atong leadership, sa ato ang pagkamembro sa iglesia, nga ato lang sariling ato ang gamiton. Yes. Nga di ta mag-inquire sa uban. Pero sito itpod, nga inyong gi-inquire, kato po mga taong matured, nga doon na spiritual discernment. Amen. Makasabot na po sila sa mga espirituanong butang. Ayaw pangutan na itong hambugiro kaayo nga wa gani mausab. No? Dito ta mangutana sa mga Diyos nun po. Amen. Ayaw pangutana itong elder or presidente nga pamati niya nga mura na po siya mayor. Ayaw mo pangutana dito. O elder niya, presidente sa institution, nga gatuo siya nga Dios na po siya, makabalo na siya kinsay pretender kinsay dili. So, dili lang po ta mangutana ng mga tawhanan na. Ang atua, dito ta sa mga Diyos nun po, mangutana. Amen. Mga igsoon, ang wisdom and maturity, wala tayo lang makaplagan yan ang mga kaigsunan, kundi balik yun ta dito kang Jesus Christ nga mong source ni anang tanan mga igsoon. Padayon ta dinhi mahitungod sa kining unity nga magapabilin diya sa sulod sa iglesia. Aduna sila'y kinahanglan nga mabatnan or ang karakter nga makita kanila. Mahitungod kini sa service and humility. Sa 1 Corinthians 4 verse 1, this or then is how you ought to regard us as servants of Christ and as those entrusted with the mysteries God has revealed. Kung unsa ang mga bulaton kaniadto, sumala pa ni San Pablo or ang ilang mga binuhatan, kining tanan kinahanglan magapadayag mahitungod kang Jesus Christ. Magpakita kang Jesus. Bote pasabot, kay servant man ka, kitang tanan servant man ta, fellow servant man ta, pareha man ta tanan mga ulipon, mga sulugoon, sa to pa anaa sa to ang life bloodline ang pag-serve. Amen. Kay servant man ta, so mo-serve yun ta mga kaigsunan. Dili kita ang magpa-serve. Sama kan Jesus Christ, nga nahimo siya modelo pagka-servant, minyo siya, I do not come to be served. I come to serve. Amen. Wala ko man aron ako inyong alaga, ako inyong serbisyuhan, ako'y mo serbisyo kaninyo. So, kinsa tong gusto mahimong bagtugan, labing dako sa gigirian sa malangit, siya ang pinakaubos may mo serve sa tanan. No? Like, gidemonstrate na sa foot washing ceremony, Amen. sa communion service, sa Last Supper, gina-emphasize na siya pag-ayo. Kadtong mga taong gusto mahimong bantugan dako, may magpailalob sa tanan. Kini nga karakter mga kaigsunan nag-reveal jud ni kan Jesus Christ tungod kay mao man ni ang atong makita niya na or sa iyang ebanghelyo. Just as today in the first century people are divided by political, sama lang karon og kaniadto mga kaigsunan na bahin-bahin sila tungod kay na political nga aspeto and also the philosophical kay ang mga katawan kaniadto na sila ilahi nga principles in education or sa religious usab nga bahin mga kaigsunan and other beliefs daghan pa kayo mga kaigsunan. How or sa unsang paagi kini nga mga nga butang or kini nga mga panghuna-huna dili unta mahitabo nga mo'y maka-create og divisions nini karon sa Dahil iglesia. ka ng membro ba sa iglesia ba, nga tungkol siyang kadato, siya nagpatukod simbahan. Oh. Siya nagpalit og bangko, piano, tanan halos tanan siya nagpalit. So pamati niya,
something different siya kaysa uban. Nagi bangko nila, Brother Jumar, nga gibutang sa simbahan nga para ilahar yun ang bangko sa pamilya. Na separate jud sila. Separate yun sila. No? Unya, butangan yun nila dito ang bangko nga blah 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 family. Mhm. Ang uban wala eh. Ilaha lang yun. So wala yung lingkod dito kay na may pilihan jud. Naman yun po yung uban po makalingko dito pero ginakuhit yun na hawa mo diha. Mhm. Namatay naman hinoon to, dili wala na to siya. Pagkamatay niya, wala na po to. Mm. So, ang punto mga kaigsonan, when we are servants, di na to ang kuno ng simbahan na to Bisan kita pa'y donor, bisan pag kita pa'y pinakadakog na donate, anak nga simbahan, di na to na ang kuno ato Once madonate na to na, dili na ato Mm. Ang simbahan, atong ampingan, dili tungod kay ato na. No? Ampingan na to ang simbahan tungod kay iyahan na ni Kristo Amen. o kita mga sulugoon ta ni Kristo. Mm. Ampingan na to ang mga gamit sa simbahan, ampingan na to mga butang sa simbahan, ang property sa simbahan, ang mga equipment sa simbahan, ang kinatibuk ang building atong ampingan kay di ra ba ni ato, Mm. no? Lahi man to maguno natang ato ni. Mabitaw na nga uban kapamati nila nga ilahan na gyud ang lingkuranan nila nga pagka elder uban pa nila pag ilisdan sunod tuig Na ano po. malain masakit sila. Mm. So we are all servants mga kaigsunan. The leaders of the church is Jesus. Walay lain mga kaigsoon kung maguna-una gyud tahan nga si Jesucristo mo'y leader sa church. All others lead. It has servant of Christ. So tanan mga kaigsuonan, mga magbubuhat ilawom sa panggamhanan ni Jesus Christ. This servant who administer must have as his Lord behaves. Kung unsang pamatasan o unsay karakter nga reveal ni Jesus Christ matag usa kanato mao pod ang makita sa katawhan kanato mga kaigsunan. Always willing to humbly give himself to the service of others sa Philippians 2:3 and 8. Meaning mga kaigsunan, mga magbubuhat yun sila. What unity would there be in the church if everyone, not just the leaders but every single member acted this way? So, ang tanan mapaynob sa anon, wala gyoy mahimong mapaytas o niya na nga mga grupo or sa sulod sa iglesia mga igsuon. Respect for leaders. Dinhi nga dapit sa 1 Corinthians 4 verse 2. Nag-ingon din ni it, now it is required of stewards that they be found faithful. Kung ato nisgutan ganina nga kining mga leaders mao ang mga servants of Christ o kini nga leaders usab mga kaigsunan mao ang magbalantay o mag-atiman sa mga butang o sa mga katawhan sa palibot. They may be found or kinahanglan makita usab kaniya ang pagkamatinuon o pagkamatinud-anon. Kaya dili lang kay ang leaders lang mo servants. Kita tanan. Yes, tanan. Na kita tanan. Mm. So ulipon tang tanan mga kaigsunan. Amen. The existence of rivalries and factions surrounding leaders does not mean we should reject them. On the contrary, Paul supported and defended Apollos' ministry in his work in Corinth. Tungod kay gusto niya, katong sa panahon nga si Apollo na naa dito, wala man si San Pablo dito nagmensahe mga igsoon. Dili siya gusto nga ang mensahe nga gibitbit ni Apollo mga igsoon mawala diha sa mga singkasing sa katawhan. When leaders act faithfully, they are worthy of honor. In 1 Corinthians 4 verse 2 and 1 Timothy 5 verse 17. But even when they do not receive that honor, they remain faithful because they know that it is God Himself, not men, who should judge them. So, walay may mong labaw ka nato mga kaigsoon. Walay may mong makahimo sa paghukom sa matag usa sa palibot mga igsoon, kundi ang Ginoo lamang ang nasayod. Si Ginoong Hesus, ang mga tao, iyag yung gihator nga to sa amahan. Mm-mm. That's why, sa 17 verse 4, sa John, matud pa niya, I have glorified thee on earth. Akong gihibaya ang imungalan ining kalibutan na I have finished the work which thou gavest me to do. So samtang nagbuhat si Kristo sa buluhaton bilang ulipon,
ang Dios sa langit mo yang gipadako mga kaigsuonan. So, likewise, ako, ikaw, kitang tanan, kung magbuhat manggaling ta, dili para sa mga tao nga muday ka nato. Para na kang Kristo, para na sa langit nun nga Dios, nga maoy atong gihimaya sa pagbuhat nato sa ingon. Amen. Sa pahinumdom ni Sister Ellen White reflecting Christ July 5, nag-ingon din yung mga igsoon, nothing can perfect a perfect unity in the church but the spirit of Christ-like forbearance. Mao lamang gyud ang pagpadayag mga igsoon. May mong perfect kini nga pagkahiusa o panaghiusa sulod sa iglesia mga igsoon. Kung makita usab ang panagway ni Jesus Christ ni ana nga iglesia, Satan can sow discord. Si Jesus Christ o ang mensahe niya mga igsoon dili makahimo sa paghibuhat og bahin-bahin sa sulod sa iglesia. Only Satan mga igsoon, siya ang nagadala ni ini sa sulod sa iglesia. Christ alone can harmonize the disagreeing elements. Walay lain mga kaigsunan, budagan ta dool ta kang Jesus Christ. When you as individual workers of the church love God supremely, will be oneness in Christ. The ears to report will be closed, and no one will take up a reproach against his neighbor. The member of the church will cherish love and unity and be as one great family. Then we shall bear the credentials to the world that will testify that God has sent His Son into the world. Unsaon na to sa pagmensahe mga kaigsuonan ngadto sa palibot, adunay usa ka bahin sa pagmensahe, mao ang pagpadayag sa panaghiusa sa sulod sa iglesia. Si Mrs. Ellen White sa Adventist Stewardship matud pa niya, the page 381 to 382, matud pa ni Sister White, mga pinangga ko mga kaigsuonan, nga ang buhat dili matapos, dili matapos unless ang atong mabasa po siya sa Gospel Worker page 352. The work of God in this earth can never be finished until the men and women comprising our church membership rally to the work and unite their efforts with those of ministers and church officers. So ang buhat sa iglesia sa tibuok kalibutan dili matapos kon ang mga lalaki babae nga mga miyembro sa iglesia dili mo rally, dili magganayan, no? Para sa pagbuhat o panaghiusa sa ilang mga kahago kauban sa mga ministro o sa mga pangulo sa iglesia. So, mga kaigsuonan, we need to support, we need to rally behind the pastors, the leadership of the church, Amen. the local church, para matapos ang buhat. Dili ta mag-cause og division, dili ta mag-cause og panagbahin-bahin, kay we need to support the work. We need to be one, not in policy. We need to be one, not in executive orders. We need to be one in the ministerial work. Amen. We need to be one sa buluhaton sa gospel work para sa pagwali sa may balita. Mag-usa ta, parihag tagwali. Mag-usa ta, parihag tunong. Mag-usa ta, parihag simbahan nga i-promote. Mag-usa ta, parihag simbahan nga suportaran para ang buhat matapos sa labing madali. Amen. Ug ang Ginoo magapanalangin kanimo. Magampo ta. Dalaygon og balaan namo nga Dios nga ikaw sa mga langit. Daghang salamat Ginoo sa panalangin sa pagpakig-uban mo kanamo. Dalaygon ikaw sa walay katapusan nga nagabubo sa imong grasya ug kaluoy sa tanang nagpaminaw. Sa tanang nagtan-aw online ini nga program. Ikaw magabindisyon silang panglawas, ilang panginabuhi, labaw sa ng pagtuog gugma kanimo. Magakadako og alang usab siya tibok panimalay. Hinaot tamahan ang tanang mga
kawani ning istasyon nga na-play kini nga broadcast, tanang mga TV crew sa LCA Media imong panalanginan, o sa tanan nga mga nagasuporta nini imong panalanginan, o sa tanang mga miyembro sa iglesia, kauban sa mga pangulo sa iglesia, sa kinatibuk-an gikan sa General Conference down to the local church. Ikaw magapanalangin ug ang panaghiusa makabot o babatnan og ang buhat tabangan sa pagwali matapos kini sa dili madugay, og ikaw mobalik na og kami musugat kanimo nga among manluluwas og Ginoo, makapahulay kami sa langit ng puloy-anan. Kauban kanimo hangtod sa kangturan. Salamat Ginoo sa pagtubag mo sa mga pagampo, sa pagpasaylo mo sa mga sala kining tanan, among gitugyan kanimo ginauman nga madawat pinagi sa ngalan ni Jesucristo nga among manluluwas. Amen. Amen. Mga igsoon, daghang salamat sa imong pagpabilin ug daghang salamat sa imong makanunayang pagsuporta niini nga buhat, kamo makahimo sa pagpadayon sa pag-support niini nga bulaton financially, sa pinaagi nining pagpadala ninyo sa inyong mga financial support sa atong GCash number nga mo ang 090936333905. Ang Ginoo magapanalangin kanimo. Okay, kang Annalyn Balingan Tumlos, CEO karong Sabado. Mm. Hi, good evening, Pastor and Jomar from Valencia City, Bukidnon. CEO, tanang taga Valencia, taga Bukidnon karong Sabado. Good evening, Pastor Bilabel and Brother Jomar, watching from Malay-Balay, Bukidnon, gikan kang Adeline Baratas. Sister Adeline, makita tarong Sabado ha. Kang Marlon Cayetano, kuya, nag-plido ni Marlon. Cayetano din Di ba niya basa-basa? Marlon, kano po balo? No? Cayetano. Marlon Cayetano Barcenelia. Good evening to everyone watching and listening from Digos. Arnel Mier, nagsumaningon siya diri, maayong gabi, Pastor. Si Dolores Wilson, mura G. G. Ano G? G lang isulti. Let's go. Ano? Namot lang. Okay, ana. Nabadya sa iyo ha? Okay, so mga pinanggana ko mga kapamilya, Aha. At um, dinhi sa kang si Jovi S. Lavador also watching. Good evening, Pastor and Brother Jomar, watching from uy, Ilang, nasilingan ni mo. Davao City. Hello kaninyo. Taga Ito Ilang. pamilya nimo ang ginamagapanalangin. Brad Lee, God bless with a heart. And Ramon Escala, mayong gabi Pastor, God bless sa inyong programa. Ang Ginoo sa magapanalangin o kanimo. Also Joven Cavan, amen. Silo Levi, napaibapas din ni maayong gabi Pastor, watching from Kanazawa, Ishikawa, Japan. Wow. Hello, kalayo aning ato sa kaigsoon ang Ginoo magpanalangin kanimo. Tots Costan, Glermy Balani, and many more also watching. Siya si Blues, ma'am. Siya si Blues Yunzon. Hello kanino. Thank you. Uy, si Clara Maratas, mayong Nakaapas pagpaminaw. pa. Hello. So, God bless you. Bye-bye. We've come this far by faith alone, through trials, storms, and grace we know. Our hands have toiled, our hearts believed in every harvest we've received. We've received. Work till Jesus comes. We'll stand as one, shining His light till the race is run. In every step, we'll praise and pray, faithful in service day by day. He gave us strength, He gave us peace in every season, sweet increase. Now we rejoice, He slain the claim and lift
till Jesus comes, we'll stand as one, shining His light till the race is run. With every step, we'll praise and pray, faithful in service day by day. We will not tire, we will not fear, for Jesus walks with us so near. Each hand we hold, each soul we reach, declares the love that Jesus preached. Work till Jesus comes, with hearts ablaze, lifting His name in endless praise. The harvest is great, the laborers few. Lord, here we are, send us for you. Work till Jesus comes.